Hello, everybody. This time we will be discussing how to complete step number 10 of the Online Compliance Monitoring Report or CMR. Ano ba nakapaloob sa step number 10 sa Online Compliance Monitoring Report? At yun na ba ang panghuling step natin sa preparation of CMR? The answer is yes. Yung step number 10 po, dito na po tayo nag-upload ng mga relevant documents. So ito na yung mga supporting documents doon sa ating mga report. Now, meron po ditong selection. Let's say for example dito sa document or attachment number 1, we can check yung list ng mga pwedeng i-attach na po. Like we have the approved environmental monitoring plan in the AIS. So during application of ECC, meron tayong ipinasang environmental monitoring plan. Yan po, dyan po natin i-upload yung copy ng environmental monitoring plan. Ganun din yung approved impact mitigation plan. Ito ay kadalasan ng mga application pa ng ECC at kung na-compile natin yan, na-recover natin yung file na yan, yung copy niyan, yun ang ina-upload natin sa step number 10. Ganun din yung carbon sink or GHG program area coordinates. Kung meron tayong mga ina-adapt na mga lugar kung saan doon tayo nagtatanim ng mga puno at dyan sa ating greenhouse gas program. Ganun din, document with EMB approval of the revised EMP. So doon po sa step number 2, kung ang chinek natin doon is EMP approval updated after issuance of the ECC, kailangan makapag-attach tayo ng revised EMP at ito yung title ng document na kailangan nating i-select. May mga emission testing, ambient air quality testing, water quality monitoring, effluent testing, kung ano po yung mga result of laboratory analysis. Dapat po natin yan i-submit dito or i-attach dito. So kapag po wala tayong may attach na laboratory result of analysis, hindi po natin yan maisasubmit yung report. So kung anong equivalent document meron tayo for laboratory result of analysis, halimbawa certificate of siphoning or dislodging, certificate of treatment and disposal, yun ang pwede nating i-indicate. Pero ang kailangan nating i-select itong laboratory result of analysis. Again, pag ito pong laboratory result of analysis, hindi natin yan na-select dyan sa mga document title, hindi mo yan mai-submit yung report. Ganun din yung ating other documents, other EIS updated documents, PEMAPs, lalo po yung doon sa ating ginawang pagsasagot sa step number 9, conclusion and recommendation sa patungkol sa project risk categorization. So kailangan nating i-attach itong PEMAPs. At ang panghuli, ito pong sworn accountability statement for the submitted SMR. So ito po yung iba't ibang mga document titles na pagpipilian natin sa pag-upload natin ng mga relevant documents. Ang pinaka-importante dito sa mga items na to, sa mga supporting documents title, ay yan pong SON accountability statement. Kasi dati naman po manual ang submission, pinapanotaryo yung report. So since naman ito ay online ang submission,
kailangan natin mag-submit ng additional document. Ito na nga yung sworn accountability statement for the submitted CMR. So every time we upload a document, una, select mo muna yung document title. Halimbawa, sworn accountability statement. Then we provide some remark like notarized sworn accountability statement. And then we select the file, then upload, and then click save. You can download the attachment kung gusto mo makasiguro doon sa in-attach mo. So, halimbawa, ito yung template natin ng sworn statement of accountability of the proponent. Ito po ay pinipirmahan ng project proponent or yung pinaka may-ari, yung managing head na tinatawag. Kailangan po itong pirmahan and then ipapanotaryo po ito. So ito ay notarized sworn statement of accountability of the proponent. So after po niyan, yun naman pong laboratory result. Select nyo yung item na laboratory result and then lagay tayo ng remarks na let's say ROLA. Then select the file, upload the file, then click save. Okay? So, yan man po, yan lamang naman. Ang importante dito, we provide relevant documents. Sabi dito, you need to attach the corresponding PDF file. File should not be larger than 10 megabytes. Mayroon tayo din ganitong mga notification dito. Dapat PDF at saka not larger than 10 megabytes. Okay po. Now, we have here the step number 10, attachments para sa ating compliance monitoring report. And dapat po dito, minimum na ang sworn accountability statement at saka laboratory result of analysis. After po nyan, we can now proceed with step number 11, pagsasubmit na ito ng ating report mismo sa DNR-EMB through our managing head, through our proponent head. Okay po? So, kung gusto niyo pong malaman yung step number 11, please subscribe, please share, and like this video. Maraming salamat po and God bless us.